Ngayong abala ang lahat dahil sa Christmas rush, maging alerto, lalo't double time din sa panahong ito ang mga magnanakaw. Pero ang mga residente ng isla ng Poro sa bayan ng Camotes Islands sa Cebu, bago pa man ang Kapaskuhan, ang kanilang mga tahanan pinasok na ng mga kawatan. At ang magnanakaw, hindi lang daw mala Spider-Man sa liksi. Tila kumakapit din daw sa kapangyarihang itim. Pag nakita sila ng mga aso, parang umaamo yung aso, hindi nilang kakahol. Pero pag lumayo na sila, doon palang kakahol yung aso. Parang may orasyon talaga. Magkaka-silent night pa ba sa isla kung ganito ang kanilang problema? Isa sa mga nabiktima ang guro mula Barangay Mabini na si Lloyd. Ang pagnanakaw nangyari raw madaling araw nitong November 6. Around 3:58, lumabas po ako ng kwarto para magluto na ng pagkain namin. Pero nung nagbanyo si Lloyd, dito na siya nasalisihan. Sa kuha ng CCTV camera sa sala ni na Lloyd, makikitang nakayapak na pumasok ang magnanakaw. Ang kanyang mukha nakatakip ng pulang tela. Ilang sandali lang, isa-isa na nitong kinalkal ang mga naiwang bag sa sala. Tila may sinisilip-silip din ito sa isang nakabukas na kwarto. At nung napansin nito ang CCTV, tinangkapan niyang takpan ang kanyang mukha bago nilapitan ng kamera upang ito'y patayin. At dito na niya isinakatuparan ang maitim niyang balak. Narinig ko yung sliding window namin na nagsara. Doon, nagsimula akong mangamba. Pero huli na ang lahat para kay Lloyd. Nalimas na kasi ng magnanakaw. Ang niloan nilang 60,000 pesos. Panggastos daw sana sa panganganak ng kanyang misis. Pagtingin namin sa bag, open na siya. Tsaka yung lalagyan ng pera, open na siya. Siyempre, nagalit kasi wala akong nagawa. Sobrang nakakalumo. Pero ang pinaka-ipinagtataka ni Lloyd kung paanong parang palos na kumilos ang kawatan. Wala talaga kaming naramdaman na may tao bang pumasok. Yung steps kasi niya, parang Spider-Man na di mo talaga maririnig. Hinala tuloy ng mga tao sa kanilang lugar. May ginamit daw ang magnanakaw na orasyon. Pag nakita sila ng mga aso, parang umaamo yung aso, hindi nilang kakahol. Pero pag lumayo na sila, doon palang kakahol yung aso. Pag ganun yung manggalawan, parang may orasyon talaga, sir. After sa nahitabo, nag-install na may grills para safety jud akong pamilya. Then, nag-install na po may laing mga CCTV nasa gawas. Ang tiga-barangay Tegis naman na si Sheila, nasa kahimbingan ng tulog nung niluuban nitong November 12. Nung nagising daw siya, nadiskubre na lang niyang nawawala ang kanyang bag, pati na ang inipon niyang 200,000 pesos. Umiyak ako, nandun lahat. Ang kanyang bag nakita na lang daw sa labas ng kanilang bahay. Sumigaw ako. Sumigaw din yung kapitbahay namin. Sabi niya, may bag daw na bumagsak dun sa bahay nila. Nakalatag yung mga IDs. Pagtingin daw niya, ID ko daw po. Gaya ng nangyari kina Lloyd, si Sheila, meron ding ipinagtataka. Bakit hindi tumahol yung aso namin? Marami naman kaming aso. Kunting ingay lang, itong asawa ko, magising ka agad. Hindi siya nagising. Ang pinigilan niya lang talaga na hindi siya marinig yung tunog ng pinto. Tsaka na siya lumabas. Ang pera para pa naman daw sana sa operasyon ng kanyang tatay Pablito na may colon cancer. Bininta namin yung kalabaw niya, yung inahin tsaka yung anak. Nag-share na rin yung mga family namin kung anong pwedeng maiambag para sa operation niya. Ko binuhos lahat pag-iisip ko tsaka pagsisikap ko nga makalikom ako ng ganyan na halaga para sa papa ko.
Sobrang sakit kasi buhay ng papa ko eh. Yun yung parang hindi ko ma-explain kung anong gagawin namin. Mahirap lang talaga kami, nagsusumikap lang. Pagka wala ng buhay tong ama ko, wala talaga kayong ibang masisisi. Siguro kayo. Yun yung pinakamasakit na parang naghihintay lang kami na wala na lang yung papa namin dahil sa ginawa nila. Sobrang unfair ba? Ayon sa tala ng mga pulis, nasa 20 bahay na raw ang pinasok ng magnanakaw. At ang natangay nito, suma total, halos ₱250,000. Hanggang madaling araw nitong November 22, ang sunod na pinuntirya ng magnanakaw, ang bahay ni Christine sa Barangay Esperanza. Sa kuha ng CCTV, makikitang natutulog si Christine at ang kanyang mister nung biglang may sumulpot na paa. Ang kawatan kasi dumaan sa bukas na bintana. Pero si Christine tila naalimpungatan. Nung nakaidlip ulit si Christine, dahan-dahang bumaba ang kawatan. At agad na tinangay ang isang bag na may lamang pera, alahas at ATM card. Pero sa pagkakataong ito, ang sinasabing orasyon di umano ng kawatan parang hindi tumalab. Tumahol ng malakas yung aso namin. Sinabihan ko yung asawa ko na bumangon ka dyan. Bumangon po siya, tapos tinitingnan po niya yung paligid. Tapos nakita na lang namin na may tumatakbo na patungo dito sa likod ng bahay namin. Kaya ang ginagawa ko, sumisigaw po ako doon sa kapatid ko na kapitbahay ko rin. Agad rumisponde ang mga tanod at pulis. Talagang hindi nila tinatantanan kung saan yung mga posibleng dadaanan ng magnanakaw. Ang mala Spider-Man na magnanakaw, tuluyan na kayang mahulog sa sapot ng batas. Naabutan siya ng pulis at saka yung mga tao doon. Try, magitawhanay. Grabe. Totoo nga kayang meron itong ginamit na orasyon? Tatanggalan na natin ng maskara ang kawatan at aalamin kung paano rin hindi mapapasok ng mga magnanakaw ang ating mga tahanan ngayong Kapaskuhan. Tinuod ba nga naabang mo yung mga orasyon? Sa aming pagbabalik. Notorious na kawatan sa Camotes Island sa Cebu. Tila nag-aala Spider-Man daw tuwing may papasuking bahay at kaya raw hindi ito mahuli-huli dahil meron itong orasyon. Pag nakita sila ng mga aso, parang umaamo yung aso, hindi nilang kakahol, matutulog na lang, magtatago. Pero pag lumayo na sila, doon palang kakahol yung aso. Parang may orasyon talaga. Pero nitong November 22, ang gamit ng kawatan na di umano kapangyarihang itim, hindi gumana nung pasukin nito ang bahay ni na Christine. Tumahol ng malakas yung aso namin. Ang magnanakaw na may suot pantakip sa mukha at ulo. Sa pool ng CCTV, naka-eskapuman, nasundan naman ng mga rumesponding tanod at pulis. Mati, nahulot na yung kinawat ni mo. Pila-rekorda ni mo dong. Hindi mabuhi. Natrap siya sa barbed wire. Nahuli talaga siya. Kapatay na nunggab. Nunggab lagi. Amoga. Way mo post ano way mo post. Kape na bag. Kape na na. Kisan antas bukton kapti ba? Ang suspect nakakulong ngayon sa Municipal Police Station ng Poro na sa pagkakataong ito, hinubaran na ng maskara ng mga otoridad. Ang suspect itago natin sa pangalang Ekoy. Nahuli rin sa isinagawang operasyon ang isa pa niyang kasabwat. Itago natin sa pangalang Jimboy. Tinuod ba sir, 20 ka balay inyong di saka? Nganong nahimo rin ninyo sir, ang pagpangawat sir? Kalisod ba ako sir, wala may trabaho.
Identify na po natin yung mga suspect at nakanakan po natin ng casing surveillance para sila ay madakip. Sa monitoring po naman po natin, wala naman po din sila dito sa ating lugar dahil naman po nahuli din na po natin yung mastermind nila. Bukod sa pagnanakaw, napag-alaman na ang mga suspect sangkot din sa illegal drugs. Meron tayong final na kaso sa kanila for robbery, for carnapping. May file din na kaso na baril at meron din pong final na kaso na for 9165 or violation of illegal drugs. So kasalukuyan ngayon sir, na-file na po natin for inquest proceeding yung kaso nila. Nasa korte na po. Pero totoo nga bang may gamit silang orasyon sa pagnanakaw? Tinuod ba nga naabang mo yung mga orasyon kaya ang inyong saktan nga balay dili daw kamata? Ang tanong, maibabalik pa kaya ang perang ninakaw nila? Kabilang na ang dapat sana'y pampaopera ng ama ni Sheila at panggasto sa panganganak ng misis ni Lloyd. Sabi nila, malabo na daw kasi yung nagnakaw is parang palaboy-laboy lang na tao. Parang nawala na talaga kung ng pag-asa na mabalik yung pera sa amin. Sana man lang meron mga tao pa na mabubuti ang loob na gustong tumulong sa papa ko. Kailangan namin ang tulong ngayon. Pasensya na po kayo, pero kailangan talaga. Nag-file na po kami ng kaso sa suspect. Ngayon, pasaylo sir na nabuhat ko na. Ito bang nangyari sir? It's very important for people to really save their money in bank sa bahay kasi syempre aside sa pro na pwede siyang manakaw, no, pwede rin magka-typhoon, mabaha, or magka-earthquake, o worst case scenario, no, or of course kung masunugan man. Prevention is better. Siguraduhin na maayos yung mga locks ng bahay. Meron kang number siguro ng local police stations ninyo. Very important din po no na hindi manlaban. Parati tayong on the watch sa mga tao na mga kaduda-dudan sa lugar natin. Part na lang din po sa programa natin yung police visibility natin, continuous interaction kasama ang mga local government units natin sa pagpaigting ng ating seguridad sa ating lugar. Ang mga magnanakaw, aktibo tuwing magpapasko. Kaya you better watch out. You better not cry dahil mukhang hindi lang si Santa Claus ang magtatangkang pumasok sa ating mga tahanan.